sir, good morning. Dito sir sa location nyo, bali hindi lang po siya matuto dito. Magkakaroon po tayo ng selective apprehension sir. Palis po ako, kaya po siya, tinatpark ko muna dyan. Pero tingnan nyo po mga sasakyan namin nakatago po. Oh. Wala po kasing magdadrive sa akin, siya lang po. Hinihintay lang po niya kung maliligo po ako. Opo mama. Palis po kami sa Canada ngayon. Purong pagmamahal. Okay mga puro, dito sa kabila nagkakahulihan na rin pala. So may naabutan tayo dito, SUV dalawa, tapos may van pa dito, nakabangketa po. Itakuan na aja yung driver, tikit na lang, hindi na ito. Kaya po siya na lang standby. Maliligo na Eh, po ako. tawag mga sikuan yung Okay mga puro, ito meron tayo isa dito. Walang driver kasi nga. Pampay po sir. Feeling ko walang helmet din yung Wala sir, wala na po tayo mapapag. Alright, tapos ito naman, hintay lang natin yung pin. Ayan, medyo late na tayo dumating dito. Hindi natin alam kung may reference number na to or titikita na lang. Palis po ako, kaya po siya, tinatpark ko muna dyan. Pero tingnan nyo po mga sasakyan namin nakatago po. Oh. Wala po kasing magdadrive sa akin, siya lang po. Hinihintay lang po niya kung maliligo po ako. Opo mama. Palis po kami sa Canada ngayon. Ma'am, magandang umaga po. Unang-una po ma'am kasi yung pinagparkan po natin is daanan po ng tao yan ma'am. Hindi po parking ng sasakyan niya. Ngayon lang po palis po ako. Pangalawa po ma'am. Pinakiusapan ko lang po siya, palis na po ako. Pangalawa po ma'am, meron po tayong complaint. Kaya po nandito po kami. Kasama po namin ng barangay. Ngayon ma'am, sino po bang driver? Siya po. Kaya nag-inaantay lang niya po akong maligo. Ilang minutes po? Wala pa naman po, sandali lang po. Kaya nga po napatakbo ako eh. Naliligo po ako eh, napatakbo po ako. Pwede naman po. Pwede po ang patiket. May lisensya ka po ma'am? O sige, titikitan ko na lang po ma'am. Para hindi na po mato. Yun na lang po ma'am mga pwede natin magawa. Kasi bawal naman po na pagbibigyan po namin kayo, magiging selective apprehension po kami. Kami naman po yung marereklamo. Kasi tingnan nyo naman po, maliligo lang po ako. Paalis na po tikit na lang. kami. Hindi na to. Tikit na Naya lang. naman po ako kasi pinuha ko po siya, pinarko po siya para Bali ma'am, ganun na lang po yung may tutulong namin sa'yo ha. Titikitan na lang po, hindi na po ito toll ha. Bali ma'am, yung ticket na po ma'am, pwede nyo pong bayaran sa GCash. Pwede ba sa bangko yan? Bayad center. Bayad center. Okay mga puro, ito wala pa naman 5 minutes so titikita na lang po yung sasakyan. Willing naman magpatikit. Kaysa po mataw pa yung sasakyan, mas malaki lang ang gastos. Yun naman po ma'am talaga eh. Pag nandyan naman po yung driver, titikitan na lang po yung driver. Pero pag wala po talagang driver ma'am, after 5 minutes. Kuya, nakita niyo po yung mga sasakyan namin. Opo ma'am, wala naman po problema. Wala naman po problema. Kami violator. Opo. Lagi po kami sumusunod, wala po kami hinaharang. Opo ma'am, wala Ngayon naman lang po. po kasi po aalis nga ako papunta, paalis po ako ng abroad. Nga po ma'am, katulad ng sinabi ko po sa inyo, unang-una po, daanan po kasi ng tao yung napagparadaan yun. Pangalawa po, nandito po kami dahil meron pong complaint. Ma'am, sino po ang titikit? Yung man. Sandali lang po kukunin po. Kaya titikitan na lang po ma'am ha. Complaint kasi to sir eh, kaya po nandito kami. Kasi ito, yung kalsadang ganyan, may kantin dito. Ano ba yun sir? Sa may tulay na bakal dito, sa may Tacloban, Cotabato, Tacloban. Sa Barangay Alicia. Po kami doon. Nagpupunta rin po kami sa Palaging nahandon marami. alam nyo naman po ang sir, hindi makupunta. Hindi nga antimano, ito yung bangketa eh. Hindi, ito yung bangketa ha. Dito na, dito yung kainan. Pwede na, kami kasi sir, ang inaano po natin is kung yung sasakyan.
Hindi yun doon. Yun po, pwede lang po namin sila pagsabihan, pero dapat po ang umano doon yung engineering. Engineering po. Hindi Kami dapat po kasi ito. pang sasakyan po May kasi sasakyan kami. din doon. Tayo train po kasi kami. Kaysa sa laki na kayo dito, hindi na po namin lagi mapuntahan yung mga Nag-drive din po ako, kaya lang hindi ko naman madadala sa Kaya nga po rin, meron lang concern si Bossing doon sa Bago Bantay. Meron din masisikat. Kaya lang, sa laki nga po ng Quezon City. Opo ma'am, yung 5 Yung minutes team po po ma'am. natin, as much as weekend, nakita nyo naman araw-araw kung saan tayo pumunta. O iba. So hindi naman po natin pwede bantayan ang bawat lugar sa daming lugar na may reklamo. Pero pag nandiyan po naman yung driver ma'am, tinitikitan na lang po. Alright, yan mga puro, titikita lang po si Madam. Malaking bagay na po yan kaysa matawin sakyan. At malaki gastos po pagka sa pagka natawin sakyan, malaki yung penalty. Tapos yung abala, pupuntahan niyo pa po yan sa Tumana Marikina. So, buti na lang, naabutan within 5 minutes. Lumabas yung may-ari. Unlike dito, ayan, until na wala pa rin pong driver. Meron pa rin po doon. Tingnan natin, silipin natin mga puro. Let's go, let's go. Mga puro, may naabutan tayo dito isang sedan na gray. At mukhang naorasan na rin po ito. Ano rin natin si Madam, yung may-ari yata. Tapos ang sabi niya yata is wala yung asawa niya. So yun narinig natin, hindi na natin sure kung yun nga yung yung nangyayari dito. Ganda ng bahay, laki May reklamo po ulit dito sa area, may complaint, kaya po tayo nandito. Tulad yung sabi ni Officer Maure. Tapos dito sa area walang one side parking na ordinansa si barangay. Kaya if ever gusto niyo magkaroon ng one side parking, i-request niyo po kay barangay para pag na-consider, ipapile nila yan sa local government, sa traffic. Tapos pag na-aprobahan yan, pwede na kayo mag one side parking. Hintayin lang po natin kung merong pero parang towed na to mukhang na anuhan na po ito, mukhang na orasan na, may reference number na. Hello sir, good morning. Dito sir sa location nyo, bali hindi lang po siya matuto dito. Magkakaroon po tayo ng selective apprehension sir. Maganda nito sir, may proper naman po tayong procedure nito. Madadala pa rin po ito sa Tumana po. Lang po kasi dito po, mahirap po. Magkakaroon po tayo ng selective apprehension, pwede po tayo makasuhan sir. Nakaalis lang kasi ng asawa ko, nakasuti ko Opo, dito po kasi sa location nyo, hindi lang siya ang nahatak. Ilang po yung sasakyan nyo, yung mga hatak, may mga katabi po ito. Yes po, jurisdiction po ng barangay Sangandaan. Papakita ko pa rin po sa miss niya po yung complaint. 5 minutes lang po ito sir, 5 minutes yung proseso natin for humanitarian conciliation. Kasi kapatid niya po, may ari ng bahay. Alright mga puro, ito totoo na po ito kasi wala rin po yatang magpapa-ticket na mayroong lisensya na nandito sa sa lugar, sa location. Hindi ako maglilibad, pero hindi ako magpapatikit. Sige, ito na yan. Bilay ko muna kay Mrs. ko. Driver?
ito na mga puro dito na OIC natin, na Sir Francisco, na Sir Calebag. Paliwanag naman na siguro ng kasama ko yun. May kasama ko kanina dito. May kasama ko kanina dito. Paliwanag naman na siguro. Hindi ganito boss. Kasi ano, may lilipat naman. Kaya lang, siyempre hindi naman ako may-ari niya. Ano po? Hindi naman ako may-ari ng sasakyan. Okay po. Eh para lang hindi na ma-repair, ako na maglilipat. Ay, kaya lang ang problema, ako ang titilitan. Ay, ganun. Hindi naman po. Diba, puro concern lang si Bossing. Kaya lang, siyempre, siya'y matitigitan. Negative. Alright mga puro, dapat isi-series na lang kanina dahil may-ari naman, so kung sasama na lang at magko-cooperate. Kaya lang wala rin yatang susi at wala rin may driver na may license dito sa yung may-ari, so ipa-flatbed na lang para ayan, isasampa na lang siya. Tawag na po ito. Again, saludo TTMD, Tigasy Pagaling, Sir Dexter Cardenas, OIC for today, Officer Francisco, together with Officer Alvario and Officer Calebag. Yan mga OIC natin. And yes, I think dito na natatapos yung operation natin. Gawa ng wala na tayong tow truck. So lahat may hila na po, may nakakarga na nasa sasakyan. Yan si sir kasi yung asawa ni madam, nagpakilala nga po again, taga MTG, yun yung rinig natin. At nakikiusap lang naman si Bossing. Kaya lang ang ano niya is kung pwede mapagbigyan. Well, kanina kasi nung wala pang oras, tinanong ni Officer Santa Cruz na kung pwede magpatiket, yung may driver's license. Eh wala rin yata lisensya si madam. So no choice po tayo kundi ito po talaga dahil wala rin naman po matitikitan kahit wala pa sa oras. Pero inorasan pa rin po ng 5 minutes para nandun pa rin tayo sa yung konsiderasyon na 5 minuto na ruling ng MMDA. Pare-pareho, pantay-pantay. Katulad nga dun sa harapan, di ba po? Dumating yung driver within 5 minutes, natikitan na lang po siya. Ganun din sana dito, kaya lang wala pong matitikitan. Si Bossing yung concern, willing siyang tumulong, ilipat yung sasakyan, pero hindi siya willing magpatiket. Siyempre, siya rin maaabala pagka siya natitikitan. So yun lang mga puro. Again, mag-park po tayo sa tamang parkingan. Kung may one side parking sa area, dun pumesto sa tamang side. Kung mayroong parking space naman, i-park ng tama sa inyong garahe. Kung walang garahe, maghanap ng parking, pay parking. Kung walang pambayad ng pay parking, mas malamang po, wag muna po tayo magsasakyan kung wala tayong parking space. Okay?
Kasi kayo lang po mapapagastos sa mapapagastos. Kung yung pay parking ay hindi po natin kaya i-sustain, mag-maintain ng ganong halaga, eh mas lalong sigurado mahirapan din kayo sa gas at sa maintenance sa sasakyan. So ang advice natin dyan is ipunin na lang muna ang pera kaysa maubos lang ng ano, kasi sayang yung ano, di ba? Pag lagi kang matotow, bayad ka ng bayad yan. Anyway, dami ko na sasabi. Okay, saludo mga bossing. TTMD ng Sud Quezon, Alipati Mayor Medjo, Belmonte, Vice Mayor James Soto, together with MMDA Seated 1. Saludo mga boss. Alright, thank you mga kapuro. Yan ang maraming tubig, magdasal. Piliin laging maging mabuting tao. Piliin laging maging masaya. Let's go guys, purong pagmamahal. Quench Philippines, para you will always stay cool. Let's go. Ayan yung unang bubbles. Bubbles. Galing. Ayos. Anong ano yan boss? Anong alaman? Tuba-tuba yan eh. Parang gumamela. Sa probinsya. Ayos ah. Tuba-tuba to. Tapos yung skateboard ko, palapa ng nyog yung... Oo, palapa ng dahon. Yung ano ng nyog, pinakadulo yung dahon. Ayos ah, galing ah. Saging, no? Sinilas ko balat na saging. Let's go. Single ticketing system, ibig lang sabihin nun ay yung uniformity ng pag-enforce ng batas trapiko dito sa Metro Manila. Para-parehas na schedule of fines and penalties ng bawat violation na karaniwang babaylet ng mga motorista. Sa phase 1 niya, wala pa yung device natin. So ngayon, yung paninikit, pangkaraniwan natin ginagawa, patuloy pa rin gagawin yun. Nakasanayan na, yun pa rin yung gagawin. Ay, hindi ko kumpiskan na lisensya at i-issue lang ng ticket. Pero ngayon, plus demerit points. Nakakonekta kasi yung system natin ng bawat LGU sa database ng LTO. So ibig sabihin nun, kada huli ng bawat LGU and MMDA ay naka-record sa database ng LTO. So ibig sabihin nun, bawat huli merong kaakibat na demerit points. Depende sa bigat ng offense o nagawang violation ng isang motorista, ay doon na katumbas na demerit points. Contestable naman din yun. Pwede mo i-contest within 10 working days. After which, saka lang mag-aalarma sa LTO pag hindi mo binayaran agad or hindi mo kinontest yung ticket na issue sa'yo. Yung demerit points ay napaka-importante rito dahil pag kahit 10 years or 5 years yung validity ng inyong lisensya, ay pwedeng kumpiskahin ng sinumang enforcer ang inyong lisensya kapag may tala sa record na humigit ka na sa 10 demerit points or meron kang outstanding or hindi binabayarang multa. Pag hindi mo siya binayaran o hindi mo siya kinontest within the 10 working days, yung pangalawang offense mo palagi ay pwede na kumpiskahin din ang iyong lisensya. Kahit saan ka mahuli, pwede mo naman rin siyang bayaran anywhere. Nice. Pwede ka magbayad sa counter ng over the counter ng bawat LGU sa City Hall. Also, yung mga payment scheme, electronic payment scheme, katulad ng GCash, Paymaya, and other sa mga bangko na katuwang natin sa e-payment. May limitation siya ng tatandaan po natin ang pagkakaroon ng lisensya ay isang privilege siya. So, ang gobyerno, through LTO, ay pwedeng bawiin anytime yung lisensya once you committed the maximum number of demerit points. So, initially, pag more than 10, ay mga pwedeng confiscatein and review yung license mo, pwede kang masuspend. Depende kung anong kabigat ang inyong mga committed violations. Or pag umabot ka ng more than 40, ay that's the time na pwede na sigurong i-revoke ay yung
lisensya dahil nga sa sobrang dami na ng iyong violations. So, nakagawian dati na bayad ka lang, multa lang, tapos wala na. Pwede ka nang takbo lang ng takbo, violation ka ulit, bayad ka ng multa at walang kakibat na demerit. But this time, through RA 10930, kakibat po doon yung demerit points ng bawat violation. So, nabibilang na po ang number of violations committed ng isang motorista or driver. Sa ating mga kababayan, sana sumunod lang po tayo sa mga lituntunin ng batas trapiko. Ito ay para sa isang road safety measure. Ang intention po natin dito ay magkaroon ng disiplina sa ating lansangan sa pamamagitan ng ating mga enforcer, sa ating mga motorista. Sumunod lang po tayo, magkaroon ng kaayusan at disiplina para magkaroon tayo ng maayos ang daloy ng trapiko at mabawasan po yung insidente ng mga banggaan o road crashes. Kami po yung umaapila sa inyo, magkaisa po tayo, pagtulungan po tayo para sa kakaunlad ng ating lungsod, para kakaunlad ng ating bansa. Big shoutout lang Telesim Philippines. Grabe, sobrang solid nito mga bro. Ito lagi natin kasama sa mga operations, sa mga vlogs natin. Tatanggalin nyo, twist nyo lang yan to the left. Tapos ayun na, pwede mo ng handheld camera na siya. Tapos, ang ganda. Diba? Hindi ka mukhang parang may nakasabi sa'yo na weird. Ganda. Ganda ng kulay. Pogi-pogi pa rin. LSC number 1. Let's go. Purong pagmamahal. Maraming salamat sa'yo. Walang papapaw. So, thank you so much sa walang sawang support. Tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon. At ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw. So, thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.